Hangad ko rin po, sana kayo ganon din, na mga sa susunod na mga araw ng trial ito sa confidential na impeachment court na nagsimula pa noong July 6, naka 9 days na rin po, in 3 weeks ang impeachment court. Sana madagdagan pa tayo ng kaalaman, katalinuhan, at maipakita rin, hindi lang po ng mga prosecutors, hindi lang ng defense team, lalong-lalo na ang mga senador judge kasi nasa kanila ang buhay nito. Ano man po ang lakas ng ebidensya, kung hindi makikita ng judge, walang mangyayari. Ano man po ang sabihin at depensa ng team ni Vice President, kung hindi makita ng mga senador judge, wala rin. Kaya hangad po natin na mag-improve pa, madagdagan pa ang galing kung meron man, talino kung meron man ng mga senador judges. At pumokus sila sa pagsusuri ng ebidensya, testigo, dokumento at kontra-ebidensya at testigo pag nagkaroon ng presentation ng defense team. Ngayon po ay ang prosecution ang siyang naglalatag ng ebidensya at testigo. Pero napansin din natin, naging controversial na nga. Mukhang nababaguhan ba? Hindi pa maka-take off? Nagkukulang pa ang ating mga senador judges? Amateur ang dating ng iba? O yung iba naman nananadya for publicity lamang ang kanilang ginagawa? Kasi nangyari yung may mga punto irrelevant, walang kaugnayan sa impeachment court, walang kaugnayan sa article of impeachment ang tinalakay ng iba. Laging isinisingit yung ibang issue. Ang issue ng flood control, SEA Games issue, at iba pang korupsyon o away ng mga senador, irrelevant yan talakayin sa impeachment trial kasi hindi yan kasali. Dapat po ang tatalakayin lang ay nakapaloob sa mga article of impeachment. Katulad nung nakaraan, natapos na yung article 4. Dapat doon lang sila nakapokus. Ngayon, itong papunta na tayo sa mas matitindi pa, lalo na itong confidential fund. 4,000 dokumento ang sinumiti dyan ng prosecution. Dapat yan ang pagtuunan ng pansin ng ating mga senador judges. Kaya hangad ko at hangad natin sana maging matalino pa, madagdagan ang kaalaman, at maging neutral lahat ang ating mga senador judges. At saka sila pag nag-decide sila sa bandang huli, sila ang bahala kung ano ang kanilang desisyon. Pero ngayon, halatang halata mo na ho kasi yung mga parang magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan sa ebidensya eh. Parang ang galaw yung iba ay kahit anong mangyari, meron na silang desisyon. Ayaw ko lang pangunahan pero isa pantaha ko at opinion. Sana mali. Sana hindi mangyari yun. Kaya please lang, mga senador judges, ako mas pababa pa ako dun sa mga ibang senador na tahimik eh. Hindi nagsasalita. Baka yun ay tuloy-tuloy ang pag-aaral at pagsusuri. Na yun, mas siguradong tingin ko magdidesisyon ng mas mahalaga, mas katanggap-tanggap, mas maaaring kapanipaniwala sa mamamayan Pilipino. Pero yung mga senador na maiingay, na parang nagte-take advantage para sa publicity, re-electionist ba sila sa 2028 o kung ano mang gusto lang palabasin, mahirap pang hawakan. Alam niyo kung bakit? Kasi may kasabihan, pag ang isang hukom ay nag-ingay, nakaka-apekto yan sa kredibilidad ng desisyon. Pag ang isang justice o hukom ay mahaba ang oras sa pagsasalita, nagkukulang ng panahon sa pag-aaral yan at pagsusuri ng dokumento at ebidensya. Yan ang aking sariling interpretation at opinion. Kaya sana lang po maging maingat din, ipakita ng ating mga senador judges, elected sila ng mamamayang Pilipino, sila inihalal hindi para majority, sila inihalal hindi para minority, dahil sa impeachment court walang minority at walang majority na senador. Lahat sila senador judges, nakapokus sa trial
aralin, suriing mabuti ang takbo ng trial. Kaya sana sa natitirang mga araw pa, mas mahaba pa, na babalik next week by Wednesday, mas magbago sila. Hindi ko naman sinabing huwag silang magsalita. Pero bawas-bawas nilang pagsalita kasi masyadong nahahalata kung saan sila patungo at direksyon sa napakaagang sitwasyon. Pero kung publicity, dahil alam nilang live sa radyo, television, social media, pang-aabuso na yun. Okay lang magtanong ng magtanong, basta may kaugnayan sa kaso. Clarification, okay na okay. Pero kung mas marami yung nagli-lecture, pare-pares naman kayong abogado, nililecturean mo yung abogado, tatawanan ka lang yan. Na nagsesermon pa yung iba, nakala mo kung sino, hindi trabaho. Kaya nga may presiding officer Yun ang nagtitimon. Yun ang magpapalaala kung irrelevant o relevant yung topic. Yun din ang magpapalaala kung tama ba ang objection, tama ba ang presentation ng testigo at ebidensya, tama ba yung pamamaraan ng cross-examination. Yun yung nagtitimon yung presiding officer. Yung lahat ng mga senador, judges, hindi naman sila makikialam dun sa pagbibigay ng rule ng presiding officer. Pwede silang mag-apela kung ano man kung sa tingin nila mali. Pero wala namang gagawa ng gano'n. Dahil yung ruling ng presiding officer, yun ang masusunod. Di ba? So, sana mas ipakita pa. Kung mananahimik sila at magsiseryoso sa pag-aaral, pagsusuri, palagay ko mas magiging maganda ang bunga. Mas katanggap-tanggas, kapanipaniwala sa mamamayang Pilipino. Political, legal, ang impeachment process. Pero siyempre, ebidensya ang pagbabasihan. Kung malakas ang ebidensya, dapat nilang paniwalaan. Kung mahina ang ebidensya, nasa kanila na yun. Yung kung mahina ang ebidensya, defense team ang nakakaalam nun. Yun ang kanyang trabaho. Ang trabaho ng prosecution, palakasin ang ebidensya at testigo. Ang trabaho ng depensa, kontrahin yan. So, ang senador judges, yun ang mabigat na trabaho. Kung magiging neutral sila, magiging maayos ang kanilang pagtrato, mayroong magandang resulta ito na katanggap-tanggap ng business community, ng mga simpleng mamamayan, ng mga botanteng Pilipino, at ng mga Pilipinong may-ari ng pera. Kasi ang issue dito, graft in corruption, betrayal of public trust, tapos ngayong ginagastos pa ng milyon-milyon para lang patunayan at magkaroon ng trial, pero wala tayong magagawa. Yan ang proseso dahil yan ay constitutional duty ng Kongreso at Senado bilang prosecutors, bilang senador judges. Kaya legal pa rin ang galawan. Yung pagpapatunay, yan ang kaabang-abang.